Na-reject ba ang uplift 2,000 pesos assistance mo? O kaya naman, hindi ka nakatanggap ng notification kahit inaasahan mong qualified ka? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer, and also a former First Aider. Ako po ay gumagawa ng mga video content patungkol sa tips sa trabaho, tips sa safety, tips sa first aid, at marami pang iba katulad ng pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. A leader, a friend, and a servant. A proud member of Alpha Phi Omega Fraternity, samahan niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan. Kung nais ninyo ng mga ganitong video content, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at i-click ang notification bell upang palagi kang updated sa ating mga videos. Tara at ating alamin, himayin at pag-usapan sa HR Ariel Super Yel TV. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi naaprubahan ng iyong uplift assistance at kung ano ang maaaring gawin para maayos ang iyong records. Kaya panoorin ang video hanggang dulo. Bago tayo magsimula, tandaan po natin na ang uplift 2,000 pesos ay cash assistance. Hindi po ito loan. Hindi lahat ng SSS members ay otomatiko makakatanggap nito dahil may mga qualifications at validation na sinusunod bago aprubahan ang sinasabing benepisyo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pag-aproba ay ang hindi pagtugon sa mga requirements ng programa. Halimbawa, hindi ka kabilang sa target beneficiaries. Pangalawa, hindi pasok ang iyong income o monthly salary credit sa itinakdang limitasyon. Pangatlo, wala kang sapat na contribution sa required period. Kung hindi natugunan ang mga qualifications, maaaring hindi ka mapasama sa listahan ng mga benepisyaryo. Isa rin sa mga karaniwang dahilan ay ang kawalan ng registered disbursement account sa iyong SSS account. Kung wala kang valid bank account o e-wallet na naka-enroll, maaaring hindi may padala ang cash assistance kahit qualified ka. Kaya, siguraduhin tama ang iyong personal information sa SSS. Kapag mali sa iyong pangalan, birthday, account details, o iba pang records, maaaring maantala ang validation o payout. May mga miyembro na aktibo sa SSS ngunit hindi pa rin nakatanggap ng uplift assistance. Ito ay dahil sa pagpili ng beneficiaries ay nakabatay sa mga pamantayan ng programa at sa government records. Hindi lahat ng miyembro ay otomatikong kasama. Kung hindi ka naaprubahan, narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Una, i-check ang iyong SSS account. Pangalawa, siguraduhin updated ang iyong personal information. Pangatlo, tiyaking naka-enroll ang iyong disbursement account. At ang panghuli, bantayan ng opisyal na announcement ng SSS para sa mga susunod na updates. Muli, iwasan ding magbigay ng mga personal information sa mga hindi opisyal na website o social media pages. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel. May tanong ka tungkol sa SSS Uplift 2,000 pesos? I-comment mo lang yan sa baba at sasagutin natin ito sa susunod nating videos. Maraming salamat po sa panonood. Stay safe and God bless po.